Maganda pag-usapan nun natin itong patuloy na paglubog ng Pilipinas bukod ho sa baha, paglubog ho natin sa utang. Dahil sa ngayon, lumilitaw ho mga kababayan na ang Pilipinas pala ay nalubog sa utang mula kay Marcos Sr. at ngayon ay Marcos Jr. Kasi yun ho, pag-uusapan ho natin yan dahil sa may binabanggit itong yung member po ng Monetary Board, dating Budget Secretary at dating Finance Secretary, Ben Diokno, na kung saan ang sabi ho niya ay nung pumasok ho itong Cory Aquino administration ay talagang yun daw ho yung pinakamataas na utang ho ng Pilipinas. Siyempre yung sinubay sinundan ni Cory Aquino, yung Pangulong Marcos Sr. Di po ba? So, yun ho mga kababayan, at talagang napakatindi. Tapos, mukhang kinopya ho ng The Junior ang kanyang ama. At ngayon ay aabot ho. Ito ho baka magulat ho kayo mga kababayan, kasi yung projected climb, yung inaasahan na pagtaas po ng utang ng Pilipinas ay aabot po sa 21.479 trillion o halos 21.5 trillion ngayong sa pagtatapos po ng 2027. Grabe ho mga kababayan, di ba? At yung pinakahuli lang, yung siguro inyong pong nabalitaan, nagpautang din ng ilang 200 million euro yung France. Talagang matindi ho. Okay lang ho naman yung sabi nga ho ni dating Secretary Ben Diokno, ngayon Monetary Board member ng Bangko Sentral, wala namang masama sa pangungutang Pero basta't yung uutangin ay napupunta sa tama, kasi lalo na sa mga proyekto, infrastructure, pakikinabangan, magiging produktibo yung yung ating bansa mga kababayan. Pero dito ho ay ito ipapanood ko sa inyo dahil sa ito pong yung suspendido na abogado na si Jesus Palsis, kanyang ipinipilit at na kung saan ay ang ang Duterte administration ang may malaking inutang dito po sa ating bansa. Pero siya po ay sinopla, binlangka ni Diokno, at sabi ni Ben Diokno, dating Finance Secretary, hindi. Ang pinakamatindi yung inabutan ni Cory Aquino. So Marcos Sr. ho yun. Tapos ngayon ay mula sa 12 trillion na dinatnan ho ng utang ni Pangulong Marcos Jr. Kasi sabi nga ho ni Ben Diokno, hindi, natural lang yung pangutang noon ni Pangulong Duterte kasi dumaan ho tayo sa pandemya. At malaki ho yung inilaan, 'di ba, yung build. Nako, ang dami yung mga infrastructure, nakita niyo naman siguro. Ang dami ho ng mga ginawa na kung saan may maraming airport, kung ano-ano na mga ginawa ho na sa ilalim po ng Duterte administration. Pero wala ho talagang inaabot ho tayo ng pandemya at napilitan ho na mamigay po ng ayuda dahil sa alam niyo naman, isinara po yung ekonomiya. Lahat po, bawal ho magtrabaho, sarado yung negosyo, ganun po nangyari. At siyempre, ang gagawin ho ng gobyerno ay mamimigay po ng pagkain o ayuda. Kasi bawal lumabas sa panahon po yan ng pandemya. Kaya, napilitan po ng mga utang. Pero ngayon ho, ito ang matindi, wala naman hong pandemya. Meron ho tayong pandemya, hindi ho ito COVID, pandemya ng pagnanakaw ng gobyerno. Kaya talagang kailangan ho ng mga utang para may manakaw, di po ba? Ganun po nagiging persepsyon dito po sa ating bansa. Ito, panoorin nyo lang ho mga kababayan kung paano binlangka ni Secretary Ben Diokno, ito pong si suspended lawyer Palsis. Na kung saan parang ipinipilit niya ho yung naratibo niya na si Duterte, Pangulong Duterte, ang siyang may pinakamalala na iniutang dito po sa ating bansa. Ito, panoorin niyo mga kababayan. Ito ho nga pahayag na ito.
sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon, galing sa panahon ni President Duterte? Hindi naman. Kasi, Hindi lahat. pero Accumulated. ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. Noon, natatanda ko talagang wala kaming magawa dahil napakalaki ng utang. Tsaka galing kasi tayo napababa na natin yan to Kasi nasa IMF tayo, World Bank, di ba? napababa na natin yan to 39.5 as a share of GDP. Yeah. Hindi na masama yan, ha? Kasi- In fact, that's the envy of many countries. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, it's 95%. 95%. Kasi- Hindi naman masamang manghiram ng pera eh. Of course. Kung ang return on investment, halimbawa, meron kayo isang project na magbibigay sa'yo ng 20% return, and manghihiram ka 3%, it makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the oh. project is paying for itself, then it's not really a debt. Correct, oh. It's a debt, but it's not a bad Mas malaki pa nga utang ng US and Japan eh. Ang US, Bakit US mayaman about sila? 110, Sa Japan China. is about 250. debt. Yeah. I'm just forgetting my statistics kasi, Sek, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic eh. Kaya kailangan mo mangutang eh. Sa pandemic. And again, the quality of spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Nag-build siya. Pero, sir, Kasi nung proud ka doon sa panahon ni Pinoy, maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Oh. Walang ginawa. Pero may- Infrastructure-wise, you mean? Infrastructure. Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan, hindi madami. Yes. Palpak pa yung MRT sa Tino, laging di ba, sira. Well, I have to say, sir, Yun po, no? Ang napanood nyo naman ho, yung pagblangka ho ni Secretary Ben Jokno dito po kay Palsis na talagang ipinipilit niya na yung pinakamasama na ginawang pangungutang ni dating Pangulong Duterte. Tapos sabi niya, hindi, ang pinakamatindi na naranasan natin, yung dinatnan na utang ni Cory Aquino, siyempre, siyang galing yun, di kay Marcos Sr. So, mula kay, tapos, sabi ho niya, yung kay Pinoy daw, dating Pangulong Noynoy Aquino, sabi rin ni Secretary Ben Jokno, proud ka kay, kay Noynoy Aquino, wala nga akong ginawa yun eh. Talagang, di ba, yung MRT noon, laging sira. Sabi niya. So, talagang napakasama at halos ayaw gumastos noon eh. Alam niyo, importante sa ekonomiya ng bansa, talagang gumagastos yung, di ba? At siyempre, dapat ito ay pinangungunahan ng gobyerno. Kasi yun po nagpapasigle. Halimbawa, yung pera ho ng gobyerno, halimbawa kahit sa sanggali, inutang, may mga infrastructure project. Halimbawa, itong mga subway o yung mga mass transport system natin, ay siyempre pakikinabangan ho ng tao yan eh. Di ba? At yung sabi mo, kikita rin naman dahil sa magbabayad naman ng tao, kaya lang mas magiging komportable at siyempre kumbinyente ho sa tao na mabilis ho na makakarating sa kanilang patutunguhan, so magiging produktibo. Yun ho, mga kababayan. So, tapos kung yung kikitain nun, pwede namang ipangbabayad sa utang at sa maintenance. So, maganda ho, di ba? At alam naman natin na habang sinasagawa yung construction na ganyan, marami ka, makapagbibigay ka ng maraming trabaho. Ganun po ang nangyayari, di po ba? Kaya importante. Kaya lang, ang masaklap ho, kapag umutang, tapos napunta sa project na hindi naman natuloy yung project, pero natuloy yung pagnanakaw, doon tayo, todas tayo ron, mga kababayan. So, dito ho, ay iisa-isahin natin, kasi mula sa Marcos Sr., sabi ho ni Secretary Ben Jokno, yung inabutan daw ho, sangkaterba, utang ho ni Cory Aquino. Ito naman, dito ho sa 2027, ay inaasahan na ang utang ho natin, kasi grabe ho talaga, ang utang ng Pilipinas mula po sa 12. Tingnan nun natin at siguro para paghugutan natin yung kung magkano ang sabihin natin baka sabihin hindi kay Duterte yan
Kasi ganun ho ang ginagawa ho, naratibo ho ng Marcos Jr. administration at ng kanya mga kaalyado at iba pa na mga, alam ba, katulad itong vlogger na ito na si Palsis, talagang ipinipilit ho na kung saan ay, nako, hindi, kay Duterte, lagi ho pinasasama. Mga kababayan, ako naman, kung talagang mabigat ho at matindi yung inutang ng Duterte administration, di sabihin ho natin, ito, yung numero hindi po